talagang natutulungan ito. So hindi na natin pwedeng pahabayan kasi ang dami yun. Isa-isa ko, putya ang dami. Hindi na ako makapag-discuss. So kinuha lang natin yung mahalaga. At ang huling mahalaga na siya yung author si Bongo, Senator Bongo yung author and co-sponsor nung RA Republic Act 11509. Ano ba yung Republic Act 11509? Yan yung tinatawag nilang Doktor para sa Bayan Act. Ano ba yung Doktor para sa Bayan Act? So ito yung parang kumukuha ng mga grassroots doon sa kanya-kanyang mga bayan para bigyan ng sponsorship para makapag-aral sa mga state universities, even sa mga private school, medical school, para sila'y maging doktor. O, hindi ba ang ganda nung kanyang ginawa na yan? Kaya lang, sabi nga natin, kahit anong ganda nung ginawa mo na batas, pero dun sa implementation, hindi naman maayos. Wala ding mangyayari. Sino ba ang tagagawa ng batas? Yung mga senador, legislative department. Sino naman ang mag-i-implement niyan? Yung executive department. Ang tanong, kung magaling yung mga gumagawa ng batas pero palpak naman yung taga-pag-implement ng batas, which is the executive department, do you think magiging kapaki-pakinabang yung batas na isinagawa at ginawa nitong mga taong ito? Hindi. Kasi kita nyo naman ngayon, hindi ko alam kung may budget pa ba yung na yan, yung Doktor para sa Bayan Act na yan. So, hindi natin alam kung may budget yan kasi ang layunin yan as bigyan ng scholarship yung mga may potensyal at may kakayanan, kumbaga ng mga bata o kabataan sa bawat bayan para mabigyan ng scholarship sa state universities at yung iba sa mga private school para maging doktor, para babalik sila doon sa yun ang niyan yun ang rationale niyan ng RA 11509 no, Doktor para sa Bayan Act, para kapag sila nakagraduate babalik sila doon sa kanilang bayan at doon sila naman kumbaga magsiservisyo sa kanilang mga kababayan. Yan ang layunin niyan. Pero ang tanong, may pondo ba ngayon yan? So babalikan po natin, bakit natin iboboto ang mga taong ito? Sabi nyo nga, sa legislative okay sila. Pero sa executive, yung implementation ng batas na ginawa nila medyo palpak. Yun na nga po. Sige, tanggapin na natin. Kumbaga nasa dark period tayo ngayon ng ating gobyerno or ng ating bansa. Pero paghandaan natin yung 2028. Paano natin paghahandaan yon? Kapag naipanalo natin yung PDP laban na slate. Dahil meron ngang impeachment complaint. Dahil nga sinasabi natin, merong kanya-kanyang interpretasyon yung mga constitutionalist, yung mga legal expert about doon sa continuing body na tinatawag. Kung itutuloy ba yan after June 30 or back to zero sa Congress? What if sabihin ng sige itutuloy namin, diba? Itutuloy nila at walang nakapigil sa kanila, tinuloy nilang impeachment and ang nakapwesto doon sa Senado ay hindi mga kaalyado kumbaga walang hindi susuportahan si BP Sara. What will gonna happen to the bid of presidential bid of BP Sara sa 2028? It will be another dark period of our government. Diba? Magiging magulo uli yun. Andun na naman yung mga pa-insert, andun na naman yung akap. Diba? Tanong ko, gusto nyo ba yun? Diba? Gusto nyo ba yun? Ngayon nga is parang nililin lang nila ngayon ang ating mga kababayan. Katulad nung si Chua sa Maynila. Kulang na nga lang doon sa kanyang distrito, may mga kakilala tayo sa Maynila. So, diba, tumira tayo ng matagal dyan sa may parting Juan Luna, parting Sampaloc, sa may Puntas ng Taan. So, dyan sa may Manila na yan. So, yung mga kakilala tayo dyan naman negosyante. Sinusuka na nga si Chua doon, pero sinasabi niya sa TV? Gusto daw ng maraming Manileño yon. Kumbaga dinadaya na lang tayo. Pinipilit nila. Kumbaga deception by perception na lang ang ginagawa nilang. Ipinapasok nila yung survey
Pero yung survey na yon, sabi nga natin, hindi in favor sa kanila yun. Yung pulso ng bayan, hindi in favor sa kanila yon. E paano natin maipamumuka sa kanila yung kasinungalingan nila? 'Di ba? Yung pangmamanggel nila, pandodoktor nila diyan sa mga survey na yan. Dapat hindi yung may mga kalaban na congressman na pumirma doon sa impeachment, ay sabi nga kung hindi man matalo yung mga yun, dahil sabi ko nga is diyan sa local politics is ang pinag-uusapan diyan ay yung personal na kanilang relationship doon sa kanilang mga constituents. Manalo man lang yung mga senador na yan, sapagkat sila yung magiging judge. Yun ang pinaka-basic po muna. Yun ang pinaka-basic, although tinakil na natin nung mga nakaraang gabi. Kung gusto nyo panoorin, meron pa akong mga slice na video dito sa account ko kung bakit dapat iboto itong PDP laban straight, di ba? Pero ang pinaka-una muna is diyan yung sana hindi yung sa impeachment ng ating VP Sara. Kasi although, sabi ko nga po sa inyo, tanggalin lang natin ito wait lang po. Tanggalin natin. Yan. Although sinasabi ko po sa inyo na regardless of the result of the impeachment complaint na dinala ng Congress sa Senate, wala silang pakialam doon. Ang gusto lang nila magkaroon ng smoke screen doon sa malaking issue ngayon, yung PhilHealth, pati po yung 2025 budget. Kasi nagkaroon na ng oral argument noong nitong mga nakaraang araw sa Supreme Court, at mukhang matatalo ang government doon. Kasi mismo ang isa sa mga Associate Justice ng Supreme Court ang nagsasabi na bankrupt ang PhilHealth. Mismo, baga pakinggan ninyo yung audio noong tinatawag na oral argument. Talagang sinasabi niya doon. Sabi niya doon sa pag hindi ako nagkakamali, isa sa mga lawyer or taga OSG, kasi OSG is representing the government. Sabi niya, you must ought to know that PhilHealth based on COA report is already bankrupt. So kinakailangan niyan ng isang malaking issue na tatabon dyan. Tapos nadagdagan pa po noong budget nitong 2025 na nandun na rin ang usapin sa Supreme Court. So what happened if those cases before the Supreme Court hindi naging favorable sa gobyerno? Sinong tatamaan? Ang legislative at ang executive, kasi sila ang kine-question doon. So ano ang kinakailangan nilang gawin? They will make a smoke screen para ma-cover yung issue na yon. That's why I'm encouraging those users ng iba't ibang SOCMED, kung may nakikita kayo na news about doon sa PhilHealth and doon sa 2025 budget, i-repost ninyo. Sa Facebook meron, i-repost din ninyo. Sa YouTube, i-repost din ninyo, i-share ninyo. Bakit? Para malaman at hindi masabi, akala kasi nila mga uto-uto